Hello guys, mga kakugi, good morning. Magandang araw sa inyong lahat. Another day, another blessing na naman. Guys, kung napapansin nyo, andito tayo ngayon sa Kuya J Game Farm. Guys, talagang sinadya ko ngayon ang episode na ito na bumalik dito sa kay Kuya J, mga kakugi. Kasi nagkakataon na ba, mag-uumpisa na naman ang breeding. So, gusto ko guys na ma-emphasize sa time, sa oras na ito, yung kwentuhan, yung usapan regarding sa breeding. Disclaimer, yung mga expert na sa breeding, pwede nyo nang i-skip ang video guys. Pero sa mga gustong matuto pa sa breeding, ito nakikita ko na mas madaling kausapin, tsaka experience na talaga sa breeding si Kuya J. Kasi dito sa amin guys, sa Cebu, isa sa tinatawag namin na legendary breeder si Kuya J. Sino-sino ba ang mga nakasubok na magpa-breed kay Kuya J? Unang-una dyan, yung dating mayor ng Compostela. Shout out, ex-mayor Joel Quinio. Another one is si attorney Rico Amores. Yan. Dati si Kuya J ang official breeder ni attorney Amores, mga kakugi. And lately, meron siyang mga clients ngayon na nasa Luzon. Siguro napanood nyo yung episode namin, nagpunta kami ng Isabela. Every year for ilang taon na, siguro more than 10 years na siguro, kung hindi ako nakakamali. Mamaya iyan na natin kasi nakalimutan ko na ba, hindi na ako sigurado. Si Bernie Cortez, shout out. Tapos nandagdagan kay Boss Erning Subia. So parami na ngayon guys ang nagtitiwala sa breeding ni Kuya J. Kaya nararapat lang na sa tingin ko, mga kakugi, na right person na kausapin natin with regard sa breeding is si Kuya J. So yun, kasama ko ngayon guys, syempre ang ating cameraman Kaigop, diba? Syempre guys, mamaya nandun nauna na sila Sir Stephen Hannibal Game Farm at si Frantic Titboy Tit Viper Game Farm. So guys, umpisahan na natin. Yun mga kakugi, dito na kami. Mura maniguan Tito Vic and Joey og si Rene Requistas. Titboy, greetings ka muna. Good morning, happy Sunday sa lahat ng mga kakugi dyan. Yung mga subscriber, mga followers, mga kaibigan, mga kasabong. Yun. Yung iba, may klase ngayon kasi Sunday. Pero kami, dito kami kay Kuya J. Yun. Mag-storyatan sa mga breeding na to, mga breeding tips o mga pamaagi ni Kuya J Game Farm. Yun. Sir Tipen, greetings muna. Good morning mga kakugi. Dito lang tayo, relax lang tayo, chicken talk. Mamaya manood lang kayo ng chicken talk lang. Chicken talk magawa ngayon. And of course mga kakugi, isa sa member ng Team Kakugi. Ayan, ang Kuya J, ang kuya ng Team Kakugi. Kuya J. Magandang parang tanghali na siguro. Umaga pa. Malapit na. Mga tanghali, umaga dyan, mga kakugi dyan. At doon, shout out doon sa taga Isabela, lalo na doon kay Bensi. Yun, dati yung mga tauhan niya, silang Enting, yung handler niya si JR, at yung handler ni Boss Amo Manager.
Shout out din sa kanila. Doon kasi doon ko naman pinadala yung mga stock ko, mga stag sa kanila. Ako dito, ako na nag-breed sa mga manok nila. Yan. So yan si Kuya Jay, mga kakugi. Sa lahat ng mga hindi pa nakakilala, ito yung Kuya Jay ng Cebu. Dili Jericho Jojo. Yung J yan is Jojo Jojo, Saso. hindi Jericho. So, akala nyo si Kuya Jay ang may-ari ng mga Kuya Jay restaurant? Kuya Jay Game Farm. Doon lang kami kakain. Lalo na nung pagpunta namin sa Baguio, doon lang sa Kuya J para hindi natin magsuka. Di nadagaton. So ngayon mga kakugi, wala kaming ibang pag-uusapan ngayon kundi all about the breeding kasi marami ngayon, Boss Joe, nag-umpisa na para makagawa ng mga early bird ng mga production, di ba? Oo, umpisa na talaga yung early bird season. So kailangan nyo mag-priming na sa mga breeding stocks nyo kasi yung tawag dito, yung early bird is dapat parang third week of September born until siguro December. Yun. Pwede pa yun parang midweek, second week sa December siguro until that date yung early bird. Pero sa akin lang, dito lang ako magpaano sa parang October born. Uumpisa na ako nagpa-priming sa mga breeding stocks ko pero konti lang pinibreed ko. Kasi pag maraming gagamitin ko parang mabattered na yung national. Yung national ko. Kaya konti lang national kasi I mean early bird. Hanggang dyan lang ako kasi pag mag-aabot pa din ako ng late born, mahirap na kasi yung area talaga natin na malagyan sa mga sisyo. Wala tayong space doon sa kanila. So ako, mayroon akong 1, 2, 3, 4, 5 doon sa Danau ko. Mayroong 3 din, so 4, bali 7 yung range area ko. Ano yan, lipat-lipat sila, lipat-lipat. So hindi every season, every breeding dito mo ilalagay yung ano mo? Hindi, may paglalagyan ako pero ano sila lilipat. Sample, ngayon dito ko nag-umpisa sa early bird. Oo. So dito, sa akin may isang range area dyan sa lagay lang natin range 1. Dyan sila. So by that next year, hindi na yan malagyan na tawag dito bakante, na early bird. Para siguro sa national na by the next year na breeding season. So parang laki sila ng agwat sa yung pahinga nila. So opposite sila, opposite. So sa ngayon, nag-disinfect din dyan, naglalagay ng mga apog dyan, and then mas mabuti sana mag-apog kayo una and then sa susunod yung disinfectant para maano yung apog ba madala sa yung disinfectant na spray nyo. Kung may high pressure kayo na sprayer, mabuti para madali yung trabaho nyo kaysa yung ganon-ganon lang, then laki yung area, parang kukulangin kayo sa oras na maubos yung oras nyo. Mabuti yung high pressure talaga para dali lang pag spray. Pressurized. Pressurized talaga. So, ito mga kakugi, yung mga sinasabi ni Boss Jojo, himay-himayin natin. Anuhin natin guys, umpisahan natin sa mga season. Kailan ba mag-umpisa at matatapos ang early bird? Kailan ba mag-umpisa at matatapos ang local? At yun din sa national at saka yung mga late born. Boss Jo, pag sinabing early bird, anong month yan mag-uumpisa at hanggang kailan matatapos? Pag early bird, start kayo ng breeding is pwede na ngayon September para may may kalabas kayo ng third week sa September born. Yun. At then hanggang dyan sa first week, second week sa December yung early bird pwede pa matanggap. Pero sa aking side lang, actually October born lang talaga ako, October, first week October, para hindi sila dry na. So that's yun. Para sa early bird yan. Sa early bird, Boss Jo, mag-priming ka para sa early bird, anong month mag-umpisa at ilang araw ang priming?
Actually, yung priming ko, nagbabaksin talaga ako ng 4-in-1. So, mag-umpisa ako dito sa first week sa August. Kasi yung vaccine na ginamit ko is 4-in-1. Sa tawag dito sa yung brand niya is Pfizer. And then 4-in-1. Agad na Coryza, EDS, egg down syndrome, NCD at IB. Yun Yun ang bakuna 4-in-1. sa priming. And then third week after mag ano naman ako, magbakuna ako follow mycoplasma naman. Mycoplasma. O yun lang. Dalawang vaccine, 4-in-1 at mycoplasma. Yun lang ginagamit ko. Then pahinga sila mga 2 weeks, so pwede na ninyo sa akin lang, pwede na nakin isa lang yung mga yung mga materials ko, yung babae at yung lalaki. Pwede na. Umpisa din. Parang 2 weeks lang siguro ako ng breeding sa Early bird. Sa early bird 2 weeks lang, 2 or maximum na yung 3 weeks. Kasi konti lang yung production ko sa early bird. Depende yan sa order kasi yung order ko yun konti lang, and then konti lang din gamitin ko. So, ito Boss Joe. Yung 4-in-1 mo, isang ano lang yan? Isang bigayan lang yan or apat yan na iba-iba? Yung 4-in-1. Kasi parang sa kape ba, may 3-in-1. Isang haluan na lang ba, hinalo na. Yung 4-in-1 mo, Boss Joe, sa mga hindi nakakaalam dyan, isang bigayan na lang. Parang halo-halo na yung apat ng sinabi mo kanina. Oo, isang bigayan lang yan kasi ano na yan sa sa bakuna eh. And ano to yung 4-in-1, ibig sabihin dyan is Coryza, EDS, yung egg down syndrome, yung NCD, yung Newcastle disease, at yung IB, infectious bronchitis. Yun, isa-isa na sila doon. Pero Halo-halo na. Parang isang yan, isang mix na yan sa mix na. Parang iMix 6 siguro yung tawag doon. iMix 6. Depende naman talaga yun sa atin mga breeder Sabi kita lahat kung gusto nyo mag-priming na ganun. And then kung konti lang siguro yung production natin, mga around 30 heads lang siguro yung production natin. Pwede naman siguro yung hindi na parang natural lang siguro. Bilhin lang tayo ng NCD doon sa tawag dito sa Agrivet or saan kayo makabili ng mga vaccine nyo. Pero kasi yung iba nahihirapan talaga maghanap dito sa vaccine na 4-in-1 kasi mahal. And then yun. And then ang importante sa vaccine, anak ko naka naka-defensive yung yung mga alaga natin. Sila hindi masasakit talaga. Hindi naman 100%. Kaya nga 99.9 kasi hindi naman talaga 100%, pero may talaga. May depensa na. At least may depensa. Yun, importante. Para hindi na tayo, kasi problema talaga pag nagbe-breeding kayo, nagkasakit, gaya na nagkasipon, yun, hihinto talaga yung itlog. And then, tama. Makari out din yan doon. Kung masakitin yung inahin, makari out doon yun sa mga alaga natin, sisiyo, pagpisa nila. Kaya nga, kung gusto natin iwasan ng ganyan, mas mabuti lang siguro, tayo ng 4-in-1. Pero, mahirap talaga. Pero, may suggest ako, may mga Agrivet naman dito nagbebenta talaga. Pwede naman kayo bibili doon kay Chody Chungsi sa Thunder Pets Agrivet. Sa Thunder Pets ang Agrivet. Mayroon naman sa mga vaccine doon, mga available. Inquire nyo lang kasi hindi naman ako kasi minsan doon naman talaga ako bibili doon sa kanya. Kompleto sila doon. Kompleto sila, pero depende lang talaga sa kung anong order nyo kasi marami naman talagang klase-klaseng bakuna kung ano natin. Kung dito lang sa priming, meron doon. Meron sila. Tsaka ito guys itong sinasabi ni Boss Jojo, ito yung subok na ginagamit niya. Pero kung may iba kayong ginagamit niya, nahiyang kayo, walang problema yan. Ang importante is ma-priming natin yung ating mga isasalang, yung ating mga breeding materials. Matanong ko, Boss Joe, Kuya Jay, yung ipa-priming natin, yung bibigyan natin ng 4-in-1, ang mga inahin lang ba or kasama yung lalaki? Hindi, kasama na yung lalaki, male at female talaga yung bibigyan natin. Pero once Isang bigayan lang? Isang bigayan, parang depende yun sa dosage. Kung
50 ml yung nabili yung ano, kasi 1,000 dose, so 50 kung 1,000 dose is 0.5 talaga yung administration nila. So, mahirap talaga kayo mag-administer kasi oil-based talaga yan. Kaya nga you need talaga ano, parang mag-sweeto kayo kung paano yung ituturok yung, kaya minsan bubukol yan. Pag hindi dapat pisilin nyo mo muna doon sa may pitso. May pitso o sa may karne sa karne nila na doon nyo iturok. And then yung ginagamit ko, yung hindi yung tawag dito yung needle na maliit. May nabili ako mostly sa Pacifica, yung gauge 20, yun ang ginagamit ko. Pero gauge 20 times one half yung haba. Pag sobra na 3/4 or 1, parang ito malalim na. Ano na yan, sakto lang yung 1/2 at gauge 20 1 half by 1/2 yun. So yun guys, the same rin Kuya Jay, yung priming natin para sa early bird at priming natin sa local national, the same lang binibigay mo. The same lang procedure, pero pag nagpa-priming na ako dito, lahat na kasi yung babae then, sabay na lahat. Sabay na lahat. For example, nagpa-priming na ako ng tawag dito August. Kahit pang local at saka pang national, isang primera na lang. August. Nagpa-priming na ako August. So, yung bakuna, may tagal yan mga around 3 months siguro yung oil base. Okay. So, August, September, October, November, pwede na ka mag-follow up dun sa tawag dito December. Yung hindi mo ginagamit na Hindi pa nagamit. Yun. Pwede mo i-follow up. Tawag dito, hindi naman tawag siguro booster, parang follow up na lang. Just for protection nila in the next kasi dito talaga papasok yung mga masakit, lalo na pag breeding season. Tama. Kaya nga mga kakugi, lumabas yung mga vaccine, mga bakuna, at saka talagang itinilaga talaga ng siguro ang nagtakda niyan siguro guys kung kailan ang breeding season is yung mga ang science siguro, no, yung mga medical practitioners, especially yung mga veterinary, kasi nalalaman nila, nakikita nila na sa panahong ito talaga parang sa mga sa mga birds, mayroong mga panahon na mag-migrate sila. Parang yun din ang mga season siguro, no, na mag-migrate yung mga bacteria ng mga mga fowls natin. Kaso lang dito sa vaccine na 4-in-1, problema kasi pag yung gamit yung pagturok. Example, gagamit talaga tayo ng tawag dito yung injectable na Socorex, yung tawag dito yung Socorex kasi brand ginagamit ko and then Socorex. Kaya medyo mahal na ngayon, parang 6,000 to 8,000 na siguro, pero kaya nga kawawa din yung mga mamaliit. Di sabi nila, paano kami boss, yung mga small time ganun. Kaya nga doon, pero advice ko lang sa iyo, kung ganyan kayo small time, bili na kayo ng hiringilya na yung 0.5, ano nyo na lang 0.5, then pero wag nyo iturok agad, leave it in a room temperature muna before nyo administered yung wag yung malamig. Wag malamig kasi lalo yan magbukol talaga. Bukol yan. Tsaka guys, mga kakugi, in addition to that also, marami kasing mga cases na yung pag-administer ng bakuna, especially yung mga oil-based, talagang bumubukol. Kung di ka marunong dyan bubukol talaga yan. So yun, Kuya Jay, yung na-priming mo, yung ginamit mo sa early bird, yun pa rin ba ang gagamitin mo na mga manok para sa local? Hindi, kasi sa akin lang 2 weeks lang kasi ako nagbe-breed. So pahinga na. Pahinga muna sila. Babalik naman ako doon by November for December born na sa local. Yun. Continuous na yan. To national, hindi na yun na hindi na di gaya ng sa early bird na parang 2 to 3 weeks lang ako then after that balik na sila sa range para magpula naman ulit yung mukha nila kasi I'm using battery type. And then papakita ko sa inyo mamaya kung
ano naman yung style sa pag ano ko sa lalaki at babae, may ginawa ako dito, yung gamit ko yung mga elevated na tawag dito. Battery cage? Hindi, elevated plastic matting. Then patong yung ano yung 3x3 4x4 para hindi sa maano sa damo. Parang ano yan naman talaga ginamit ko dati. Ngayon nakita ko naman ulit doon kay Bebot. Oy, nakita ko naman ulit kaya nga na ibabalik ko din. Parang pare-pareho kami dati Yun naman talaga yung yung umpisa ko, yung nag-breed ako kay Attorney Amores last time yung 2017. Doon ako sa bahay pero elevated talaga yung ginagamit ko na plastic matting at then yung 3x3. Yun. Ang ganda kasi, malinis yung paa nila, walang Walang ipot. Tapos ipot naglagay ka lang ng yung nest. Yung pugaran. Wala. Kasi battery type ibabalik ko yung sample sa umaga, lagyan ng babae sa umaga. Doon sa 20 minutes after. Doon sila mag-meet. Doon na. 20 minutes after, kunin ko. Basta sa akin lang target, sa isang araw, 3 lang babae lang. Para hindi naman battered ang lalaki. So ang lalaki, permanente nandun sa Doon na, pero 3x3. Pero sa Sunday, palabas sila. Oh, so Palabas yun pala. Para paamog nila ba? Then, paano sila sa damo? So yung pala mga kakugi, ang gamit-gamit ni Boss Jojo, para siya, battery cage siya, pero ibang klase. Naka-waiting na doon ang yung lalaki sa sa 3x3, 4x4 ang gamit mo. 3x3 yung gamit 3x3 ko. na square pen. Square pen. 3x3 na square pen, tapos elevated siya kasi may plastic matting siya na hindi sila makaapak sa lupa ba. Tapos yung babae, kukunin sa battery cage, ilalagay doon hanggang ilang oras kaya? Ilang minutes? 20 minutes max. Tapos 20 minutes kasi naman talaga yan alisin na ang babae. Alisin din. So yun guys narinig natin si Kuya Jay. Gandun pala siya guys. Sa morning, isang kastahan. Sa tanghali, isang kastahan. Then sa hapon, isang kastahan. Kuya Jay, tanong ko, Kuya Jay, ilan ba ang maximum na inahin para sa isang lalaki, broodcock or broodstag? Ito, sa akin sa akin personal lang talaga, 6 lang talaga ang babae ginamit ko sa isang lalaki. Yun lang sa akin lang, pero may kanya-kanya talagang diskarte na mga breeder So paano ba yung 6? Ngayon 3 sa ngayon, bukas ibang 3 naman. So interval. Kaya interval sila. So yung 3 ngayon, the following day na sila, the next day na sila. Balik. The next day na sila. Kaya nga may tawag dito MWF TTHS. So yung Sunday pahinga. Yung MWF, yung Monday, Wednesday, Friday, yun sila. Doon sila salang sa laki. Then iba na yung sa TTHS, yung Tuesday, Thursday at Saturday. Then day off, Sunday. Day off. May day off talaga. Oo. Tsaka, yung based on your experience, Kuya Jay, yung 6 na inahin, ilan ang ma-produce niyan na itlog in a week? Depende, sa dito lang, hindi ako kasi maginaw kasi dito dito sa bukid. Kasi dati doon pa ako sa amin sa baba. Mabilis talaga mangingitlog yung manok kasi parang sakto sila sa temperature doon Pag sobrang ginaw, lalo na sa gabi dito maginaw, and then yung mahangin din, doon kasi sa amin hindi kasi close Close, bahay man close sila may tawag, may bakod kasi. May bakod. Kaya nga nag-transfer ako dito kasi long story na doon sa amin. Kaya nga dito ikaw na mag-a-adjust, ikaw na mag-understand, mag-iintindi sa manok kung ano talaga. Kasi ma-feel mo naman yun yung lamig. Yung lamig Kaya nga yung klima. yung sa akin dito, yung ginagamit ko ng baterya ko para maiwasan ko nga hindi sila mahangin. Gumagamit ako ng tawag dito niya trapal na transparent trapal. Ginamit ko para makapasok din yung liwanag. Transparent ang ginamit mo. Pag di transparent, so madilim yung sa loob din. Tama. Gigamit ka ng suga, pero mas mabuti yung sa sunlight na suga. Galing kasi parang natural na liwanag. Natural lang talaga. Yun, na ko. Kaya yun lang talaga, yung gagamit ko yung transparent na trapal.
Para pangharang lang sa hangin. So sa tansya mo, Kuya Jay, sa 6 na inahin, kaya mag-produce ng tigsa 10 kada isa? Hindi, kasi sa inahin, ano yan, mag-alternate yan eh. Yung iba, araw-araw daan mangingitlog, ay totoo naman talaga yan araw, pero sure ko wala yung laman. Ang iba. Ang iba, Ibang itlog. wala yan talagang laman, lalo na pag hindi naman tawag ito, mataba yung manok. Oo, sa pulahon. Sa pulahon, hindi naman talaga yun mag-iitlog ng ano. Dapat ano lang, neutral lang. Neutral lang na ano. Mahiram mo talaga yan eh. Kasi kung ikaw talaga nag-alaga, mahiram mo kasi ikaw namang nagkukuha yung sa manok eh. Diyan mo malaman kung ano ba to yung manok mo, may sapula na ba o wala. Oo, sa hipo Ikaw mo. talaga makakontrol dyan. May iba-iba tayo as in breeder. Iba-iba talaga. Yung iba-iba yung diskarte, Yung diskarte. iba-iba yung style. So palagay na lang natin, Kuya Jay, sa isang inahin, kaya isang linggo 3 itlog, 4. Ganun. So palagay na natin, play safe tayo 3. So sa 6, Standard lang yan, standard. Hindi ko sinabi na ano, yun na talaga. baseline, standard. So ano lang, assuming lang mga kakugi ha, para makwenta natin. So sa isang linggo, meron tayong 18 ka-eggs. So most likely, 2 weeks ka lang magpaano no? Nagbanggit tayo dyan na walang issue yung inahin natin Oo. at yung ano, kasi pag Na-priming na. mayroong issue, Iba yun, ibang kwentada. Mag-decrease talaga yung ano lang, pag-iitlog ya. Pag may Nila. stress, may sipon, Oo. may dinaramdam ba yung ano Oo. ba? So palagay natin healthy talaga. So 18. So kung 18 tapos sa early bird, ilan ang target mo na ano, Kuya Jay, na mapisa or macord na mga stags sa early bird target? Sa akin lang ngayon, based sa order lang, nagta-target ako ng ano, mga around 300 eggs. 300. Kasi doon sa 300, ano pa natin yan, salang pa natin yan sa incubator. Hindi pa natin yan alam na Ilan ang hatching, ilang ano? hatching. Pero sa 300, nag-ano na lang ako dyan, nag-average lang ako ng 150 sa 300 na 50%. yun na talaga yung sisiyo sa 300. Pero kung mag-ano sila, abot ng 200 na sisyo, Mas maganda. Mas maganda. So yun pala mga kakugi, dapat mauna talaga yung target mo, no? Para mo follow na kung ilang inahin ang gagamitin mo. Kasi alam na naman natin ang ratio. Dito kay Kuya Jay, 1:6. Tapos average lang, ano natin, assuming na 3 itlog lang in a week per inahin, so 18 lang. So kailangan ni Kuya Jay ng mga 50 kaya ka inahin para sa early bird lang? 40 lang siguro. 40. Kasi ganito yan eh. Pag nag-target ka ng 30 eggs, so nag-target ka din yan ng 50% na mapisa yan, mga 150. So sa 150 yan, hindi mo pala alam yung babae at lalaki. Correct. So lagay ka ng 50% namin dyan, 75. Yung Lalaki. at yung babae, 75 din. Magkaling ka pa. Magkaling pa. Kaya nga siguro makalalaki ka dyan sa 300, mga siguro 50. No. 50, Play safe. 60. Kasi dadanas kaling, ganun. Yun. Tama. Sa 300 eggs. Pero kung nakapisa ka ng 200, edi mas mabuti. Mas malaki ang odds. Kasi magkakandol pa kasi tayo sa 300 eh. Base yan pa, no? Pagsalang ha, hindi yan naga-base na nakandol na sila. Sa pagsalang yan, umpisa. Yung 300. So, ngayon, ang order mo sa early bird is yung mga ilang heads lang, ilang stags lang. 60, 70, gano'n. 60, 70. So, by then, mga kakugi, tansya na ni Kuya Jay kung ilan ang gagamitin niya. Umpisa na siya ngayon, August, nag-umpisa na siya sa priming para gagamitin sa early bird. So, may mga materialis na siya. Isang tao. Oo. Isang tao lang yung nag-order, mga kakugi ha. Kung mag-order sila, kung may gusto mag-order, Magdagdag pa? depende kasi ganito eh. For example, dito sa Sabela, order sila anong manok gusto nila eh. So, like for example, ayaw ko ng mga dark-legged. Gusto ko mga sweater. Gusto ko mga light fowls, ganun. Ayun naman ibibreed ko para sa kanila, exclusive. And then for example, may papasok naman dito nga Boss Joe, pwede mo pa-breed, finance, like tawag dito financing eh. Then tawag yung sa iba, tawag dito is hulog-hulugan system. So sa akin, financing talaga yung termino ko dito eh. Pwede mo pa-breed dito, mag-ano lang tayo, mag-usap tayo dito, per harvest lang tayo.
Ayaw ko na lang per corded, per harvest lang usapan dito. So, pag sabing per harvest, anong edad yan ang per harvest? Yung sa akin, mostly, yung edad talaga na harvest, pinakabata, 4.5 months. 4.5 months. Yung basihan natin kung healthy. Kasi iba-iba naman talaga yung pag-alaga natin sa manok. Yung iba, 6 months pa, doon pa na na-harvest kasi nagdaan kasi ng sakit eh. Kaya nga, importante talaga para maka-save tayo sa mga budget natin. Sa umpisa, tingin natin, nagbili-bili tayo ng bakuna, mahal. Pero sa totoo lang, nagbili ka nakasave ka dito. Tama. Rather than, pagdating doon, nagmalakihan na sila, nagkasakit sila, Mas mahal na. mahal ang Mas gasto. expensive. Kasi yung time at effort mo, just imagine na, pila na, laki na sila, then yun lang, stress ka pa, wala ka na, then bili ka ng gamot. Magkano ba yung gamot? Nag-increasean pa yung mga gamot ngayon. Tama. Just imagine na, yung vaccine, what is vaccine? Ilan lang yun? Prevention. Siguro, ilagay lang natin 10,000 lang. 10,000 lang. Hindi pa yan kasali sa siguro, nagbili ka lang ng tawag dito by ml lang. So, 10,000 okay na yun. Sa good for mga 150? 150 150 heads. Oo. 10,000. Pero, may kaibigan ako, doktor, sa Manila. Nagbebenta yan by 100 ml si Doc Henry Marshall. Nagbebenta yan. Try nyo search dyan sa Facebook. Nagbebenta yan. Parang minudo. Mas maka kayo. Pero meron din dun kay Chongse. Pero ewan ko kung anong available nila na vaccine na as of ngayon. Pero sure ako doon kay Henry Marshall. Palaging merong stocks. Mayroon talaga siya. Kasi kilala ko siya kasi doon sa Turbocak. Kasi dati endorser ako sa Turbocak eh. Doon kami nagkilala. Mabuti din, mabait din na vet doktor, ganun. Kaya nga sa akin bakuna lang tayo kasi prevention is better than cure eh. Tama. But pag malaki na yung tawag dito yung alaga natin, masaya tayo kaysa magmalakihan dito nagkasakit, parang stress. So yun mga kakugi. Kaya pala, ngayon guys, naiintindihan ko na kung ano talaga ang ibig sabihin ng start right. Pag start right mo mga kakugi, dapat proper investment. Investment mo sa mga facilities, sa lugar. Next is investment mo para sa mga materyales. Ang start right, hindi lang sa pag-acquire ng materyales mga kakugi. Kasi ang materyales, nandyan lang palagi yan. Now, yung facilities mo at saka yung lugar na lalagyan mo, tapos yung mga vaccine, yan, prevention, yun pala. Kailangan palang malaman natin yan, kailangan pala nating mag-set aside ng investment para dyan. Kasi lalo na Kuya Jay, kung you're into commercial breeding na talaga, no? Oo. Tsaka Kuya Jay, ito guys, ang naumpisahan natin, dito lang muna pa tayo sa priming. Marami pa tayong itatanong kay Kuya Jay. Yung kanina, yung financing pamaraan niya, paano? Tsaka paano niya pinalaki yung mga sisiw niya? Ano yung mga ibinibigay niya? Aside, kasi guys, yung bakuna, yung priming, ang ipiniprepare natin dun yung mga sisiw. Pag napisa na, nasisiw na, ano ang next steps niyan? Paglabas sa incubator, anong gagawin? Anong ibibigay na mga pang-prevention? Kasi na-priming mo na. So, mga ilang araw dyan, healthy talaga yung sisiw. Kasi na-priming naman, Kuya Jay. So, after ilang araw, ano naman ang ibibigay natin para handa yung mga sisiw natin sa mga darating pa na mga araw ng kanilang buhay. Para mapalaki mo, ma-hit natin ang target. Kuya Jay, di ba? Tama yun? Tama yun. Importante talaga, prevention ka talaga. Prevention, Kasi start right. Mahirap na ngayong panahon. Dami nang nagbe-breed ngayon, and then kompetensya, mataas na talaga yung kompetensya. Basta, ang importante lang, diskarte lang talaga. Diskarte lang. Diskarte lang.